Hello mga mamis! For today's video, tatlong cake tong gagawin ko na simple minimalist plain white chart. De, plain white lang siya na may dedication na pagkahaba-haba. So, ito pa din naman. Sa bagay, wala namang ibang design na na pinapagawa si customer ever since. Ganito lang palagi yung kanilang order, like my anniversary, first year, second, third year anniversary ng kanilang mga empleyado. So, ganito yung kanilang pinapagawa sa akin. Parang, nung umpisang order nila, so, nag-iba lang siguro sa sa kulay ng text. Kasi yung una dati, plain black, tapos ngayon, ginawa na nilang rainbow na color. So, yung purple, yun yung ginagamit ko na pang base bago ko pinapatungan na rainbow na ganyan. Tapos, bago ko ilagay yung kulay purple, white muna kasi before, idiniretso ko siya na purple. Hindi mo kasi maiwasan or hindi ko maiwasan ba na hindi ko siya ma-align talaga kasi ang hirap talaga magsulat sa cake as in super. Buti nga nag-improve na talaga yan. Kung makikita ninyo, ito yung pinakauna kong gawa, pangalawa na itsura ng cake na ginawa ko. As in, sobra talagang, ewan ko, buti continuous pa din nagpapagawa si customer kahit paano. So, yun na nga, white muna, para in case magkamali, mas madali siyang tungkabin. Kasi kapag purple ka agad yung sinulat or may kulay ka agad, sobrang hirap niyang tanggalin yung mancha sa sa kulay white. Medyo particular talaga si customer sa details kahit na sabihin natin dedication cake lang yan. Gusto nila alignment, size ng font, particular talaga sila, pati sa kulay. Actually, sa kulay na yan, as in, every order nila, iba-iba yung nagagawa ko. Kasi hindi ko pa din talaga siya ma-fix. Kaya ang hirap naman kasi talaga na sukatin yung yung liquid na, or yung food color. Liba na lang siguro kung liquid yan, bibilangin ko kung ilang patak yan lang. Titimbangin ko din yung icing. So, medyo mahirap sa partner na dapat same color na hindi talaga magbabago. So, yun na nga. Ayun, kung mapansin niyo naglalagay ako ng outline na white. Tapos yan, pag nagkamali, at least mas mabilis ko siyang makuha. Nang hindi siya gano'ng nag-iiwan ng mancha or stain. Kasi pag ganyan, di ba, nag-set na yung cake, magbubutas-butas yan. Kaya dahan-dahanin ko din talaga siyang tinatanggal. Pero may time kasi, like yung pinakaunang cake na gawa ko, yung cake na ginawa ko dito, nag-set na siya, tapos hindi talaga ako kontento sa itsura ng outcome. So, no choice ako kundi patungan ng icing ulit yung cake para lang hindi mahalata yung butas-butas niya kapag nag-set na, diba? So, sobrang hirap nung cake na ganito na kung titignan mo, madali lang kasi sulat lang, pero ang totoo is napakahirap. Ako before, sa bagay hanggang ngayon, ang penmanship ko talaga sa papel ay napakapangit. Hindi ko tinatanggi na pangit talaga siya. So, dito sa cake, kahit pa paano, gumanda siya or nag-improve, readable naman na siya so far. Sa bagay, sa ganito talaga madami nahihirapan, hindi lang naman ako. Talagang para ma-practice lang or magawa mo siya ng tama, talagang practice, continuous practice lang, kinalaunan, makakasanayan mo na din lang. Kasi the more na iniiwasan mo tong ganitong part na dedication, lalo kang hindi magagamay. So, sa icing na mga ganito, ang technique ko, wag yung konting icing kasi mas mahirap mo yan siyang i-pipe compare doon sa mas madaming icing or yung enough yung laman na nandiyan sa piping bag. Mas maganda yun na na may laman siya talaga sa loob na medyo madami-dami kasi pag pinipe mo siya, kumbaga parang mas malaki, mas matulis yung ginagawa mo. Hindi ko ma-explain compare doon sa maliit lang yung ini-squish or pinipiga mo, mas maganda yung mas malaki yung pinipiga mo talaga siya. Kaya yun. Tapos, nakasupport dyan yung daliri mo. Either sa icing or sa kamay mo. Basta ganun siya. Tapos, alalay. Make sure ang mo dyan. Aalalay ka din sa pagpapipe talaga. So, hindi pa din ganun ka-perfect talaga yung sulat ko. Kahit talagang natural na kinahig siya ng manok. Pero kahit pa paano, maayos-ayos na siya sa kinalaunan or sa katagalan ko ba naman magsulat ng ganyan. At paano, nagamay ko na siya kung paano gawin. Though, pagdating sa alignment talaga, may part na hindi ko pa din siya nasasakto kahit na mag-practice muna ako. Kunyari, imaginary na sinusulat ko, yung sa actual ko na sinusulat, andoon pa din, minsan sumasablay pa din talaga siya. So, yun lang pag sa ganitong dedication is always practice makes perfect. Yun lang mga mamis, diba? So, ito na yung, I think pangatlo na yata tong cake na to, diba? So, sa totoong buhay yan siya, medyo makulay naman yung rainbow color na yan. Hindi siya ganyan kaputla. So, ito na nga. Salamat sa inyo. Paalam, ciao!